Praise the Lord. So Friday na, morning revival preview, week 3, day 5. Amen. So tuloy-tuloy tayo. So mga kapatid, babasahin ko uli mga Bible verses dito. At Luke naman ang babasahin natin ngayon. Luke 11:11 to 13. But what father among you whose son shall ask for a fish, will instead of a fish hand him a snake? Or if he shall also ask for an egg, will hand him a scorpion? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will the Father who is from heaven give the Holy Spirit to those who ask him? Amen. So ito naman ay tungkol sa pangangailangan din natin na pinakita rito na ang Diyos ay isang mabuting Diyos. Amen. Ngayon dito sa lupa, yung mga ama, ano man ang sama nila, pag humingi ang kanilang anak ng fish, siyempre hindi niya bibigyan ng snake. O humingi sa kanya ng egg, hindi niya bibigyan ng scorpion. Fish and egg talaga ang ibibigay niya. Lalo pa ang Diyos natin na siyang mabuting Ama. At sigurado na ibibigay niya sa atin ang Espiritu Santo. Yan ang pinakamataas na handog na pwede natin tanggapin mula sa ating Diyos. Yung mga material na bagay, dagdag lang yan. Dagdag lang yan. Pero ang pinaka-importante, pinakamahalaga, pinakamataas na handog na gustong ibigay ng Diyos sa atin, na siyang Ama natin, ay ang handog ng Espiritu Santo. Ibibigay niya sa atin yan. Lalo pa doon sa mga humihingi. Say, Lord, bless me with the Spirit right now. Amen. So, ibibigay natin sa atin niya. Amen. So, magbasa na ako. Perhaps you're wondering where in Luke 11:1-13, we can see the matter of receiving the life supply from the Father. The life supply is indicated in verse 11-13. Here, the life supply is indicated by the fish, the egg, and the Holy Spirit. In verse 5, it is indicated by the loaves. If we include the loaves, we have 4 items of the life supply. When we pray ourselves into God, we receive His riches as our supply. Amen. So binanggit ulit sa atin yung pray ourselves into God. Hindi mo naman siya kailangan hingin ng literal, Panginoon, pahinging isda, itlog, okay, at Espiritu Santo o tinapay. Hindi na. Ito ay isang package. Package to. Na hingin mo ang Espiritu. At ang Espiritu ang pinagmumula ng tustos ng buhay na sinasagisag ng mga item na nandito. Tulad ng isda, itlog, Espiritu Santo, loaves, lahat ng yan ay naisakatawan sa isang item lang. Yung tatlo na isakatawan siya. Yung material supply na sinasabi rito, na isda, itlog, tinapay, lahat ito ay naisakatawan sa isang item lang. Yan ay ang Espiritu. At lahat ng ito ay sinasagisag ng tustos ng buhay na binibigay ng Diyos sa atin. Kaya yung tatlong material na bagay, ito ay mga sagisag, mga item sa loob ng tustos ng buhay. At kailan nangyayari yan? Hindi mo hinihingi kapag ikaw ay nananalangin sa sarili mo tungo sa Diyos. Kasi sa pamamagitan ng panalangin, naidala natin yung sarili natin tungo sa Diyos, yung item ng life supply, kung saan niyang binibigay sa atin yan. Binibigay niya yan. Kaya, paano natin hihingin? Manalangin tayo hanggang sa tayo ay makaisa ng Diyos. Amen. So, today's reading na ako. In Luke 11:13,
the Lord said that if we, being evil, know how to give good gifts to our children, how much more will the Father give the Holy Spirit to those who ask Him? This implies that the one gift that is truly good is the Holy Spirit. Amen. So ito yung best. Binanggit sa atin yung isda, itlog, at tinapay na hinihingi natin. Pero nung banggitin naman sa atin, ang pinakamainam na pwedeng ibigay ng ating Diyos sa atin, binanggit ang Espiritu Santo. Nako, kapag binigay sa atin ng Espiritu Santo, lahat ng kailangan natin nandyan na. Kaya tinatawag natin yung Spirit na all-inclusive, nagpapaloob sa lahat. Na ang ibig sabihin, lahat ng kailangan natin nandyan na. No? Ang pinaka-main na kailangan natin ay yung tustos ng buhay, sapagkat yan ang biyaya na kailangan natin para sa pagsasagawa ng kaharian. Lahat ng requirements ay nasa Espiritu Santo. No? At lahat ng pagtupad upang maisagawa, maisagawa natin, masumpungan natin ang lahat ng pangangailangan para sa kaharian nasa Espiritu Santo. Pag binigay sa iyo ang Espiritu Santo, hindi naman tayo nag-e-effort eh. Kusang ginagawa na ng Panginoon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ang lahat ng kailangan, lahat ng kahilingan ng kaharian at lahat ng pagtuturo ng kaharian. Ito ay tinutupad ng Espiritu Santo na binibigay sa atin ng Diyos. At ito ay sa pamamagitan ng panalangin na kung saan ang uri ng panalangin na yan, kaya tayong dalhin sa loob ng Diyos mismo. Amen. Before His death, the Lord told the disciples to ask for the Holy Spirit. After His death and resurrection, He told them to receive the Holy Spirit. That is in John 20:22. Tama naman. Kung buhay pa ang Panginoon, sinasabihan niya ang mga disipulo. Sinasabihan niya, hingin ninyo ang Espiritu. Hingin ninyo. At nung siya ay namatay na buhay na muli, ano nangyari? Yung Espiritu na sinasabi niya, siya mismo yun na napasukdol sa pamamagitan ng proseso ng kamatayan at pagkabuhay na muli. Kaya dahil sa kamatayan, pagkabuhay na muli, ang Panginoon mismo ay naging Espiritu. At doon sa gabi ng kanyang pagkabuhay na muli, sinabi niya, tanggapin ninyo ang Espiritu. At inihip niya yung Espiritu sa kanila. Nung nandito pa siya sa lupa, sabi niya, hingin ninyo ang Espiritu. Pero nung namatay na siya at nabuhay na muli, tanggapin niyo ang Espiritu. At ihininga niya ang Espiritu sa kanila. Amen. So, yun yung kwento tungkol sa Espiritu. At yung pagtanggap nila sa Espiritu, yung gabi na yun, ay once and for all, na tinanggap ng lahat ng mananampalataya, mga maliligtas pa sa mga dadating na kapanahunan, ang Espiritu. Kung tutusin, may dalawang aspekto ng pagtanggap sa Espiritu. Yung isa ay essential. Yan yung ihininga niya yung Espiritu sa kanila bilang buhay. At yung isa naman ay economical. Yan naman yung dinamitan niya sila ng Espiritu para sa kanilang paglilingkod at gawain. Kaya ang Espiritu ang pinaka-unique na binigay ng Diyos sa atin lahat. At walang katumbas yan. At hindi lang yan. Pagkatapos niyang binigay ang Espiritu, tuloy-tuloy niyang itinutustos ang Espiritu. Na tinatawag naman sa Philippians na masaganang tustos ng Espiritu ni Jesucristo. Kaya anong kailangan natin ngayon? Espiritu. Mga kapatid, para sa pagsasagawa ng kaharian ngayon, Espiritu. Kung may kaguluhan, kulang tayo ng Espiritu, kaya tayo nagkakagulo. Ibig sabihin, palaguin natin. Pasaganain natin ang Espiritu. At kung masagana ng Espiritu sa atin, naku, ang kaharian ay kusang na isasagawa.
Kaya sinabi ng Panginoon, ang kaharian, hindi naman siya eating and drinking. No? At ito ay peace, joy, righteousness in the Holy Spirit. Yan ang church life ngayon. Ang church life natin, hindi ito mga material na mag-love feast tayo. Minsan nagtatalo-talo sa love feast. Di ba? Mag-discuss tayo, nagtatalo-talo sa discussion. Hindi kasi yan ang kaharian. Ang kaharian ay ang Espiritu Santo na nagdadala ng peace, joy, righteousness sa gitna natin. Kung saan ang kaharian ay kusang na isasagawa sa gitna natin ngayon. Kaya salamat sa Espiritu. In Luke 11:11 through 13, the Lord said that the Father will not give his Son a snake instead of a fish, or a scorpion instead of an egg. Furthermore, the Lord said that the Father will give the Holy Spirit to those who ask Him. In figure, a snake signifies Satan and his angels, and a scorpion signifies Satan's demons. Ganun pala yun. Yung snake, sabi niya, si Satanas at yung mga anghel niya yan. Hindi ibibigay ng Diyos sa iyo yan. Hindi ibibigay sa iyo si Satanas at mga kampo niya. At yung scorpion naman, ito yung mga demons, mga demonyo, no, na kampon din ni Satanas. Pero umiiral yan sa panahon na yon. Ngayon, kung alam niyo yung history, di ba? Si Satanas, siya ang Satanas na naibunga ng pagre-rebelde ng archangels. So, yan si Satanas ngayon. Yan ay sinasagisag ng ahas. Ahas yan. At yun naman mga demons, ito naman yung mga disembodied spirit. Yan yung mga creature na sumama kay Satanas pagkatapos ng rebellion ni Satanas. At yan ay gumagapang sa lupa, katulad ng mga scorpion. At naninirahan din sa tubig. At yan mga yan ay mga demons. No, hindi yan item. Hindi yan item sa tustos ng buhay. Hindi ibibigay ng Panginoon yan. Ang ibibigay niya ay isda. Ano pa? Fish. Isda nga pala, fish. Okay, egg. At loaves. Okay, at Holy Spirit. So yan ang mga item ng Tres Unang Diyos. Amen. The Lord's Word in 11:11 to 13 indicates that our intention in prayer should be to seek the life supply, to seek loaves, fish, and eggs. Loaves represent the riches of the land, fish, the riches of the sea, and eggs, the riches of something both in the air and on the earth. Therefore, loaves, fish, and eggs represent the riches of the land, the water, and the air. That is, these represent different kinds of riches. In verse 13, we see that the Holy Spirit is the totality of these riches. The Holy Spirit is the totality of the loaves, the fish, and the egg. Ang yaman. Dito ay mga sagisag ng mga totality ng kayamanan sa lupa, sa himpapawid, sa dagat. Kasi yung fish ay nasa dagat. So yung fish dito ay kabuuan ng mga kayamanan ng karagatan. Yun namang egg. Ito naman ay sumasagisag sa kabuuan ng kayamanan sa lupa at sa himpapawid. At yung ano pa, loaves. At ito ay kabuuan din ng kayamanan sa lupa. At ang Espiritu Santo ang pagsasakatawan ng lahat ng mga kayamanan na ito. Sa pamamagitan ng Espiritu, lahat ng kayamanan ay dadalhin sa iyo. Ito ang totalidad, ang kabuuan ng kayamanan, ang Espiritu Santo. Kaya yun lang ang binibigay niya sa atin. Yung mga item, nasa loob na ng Espiritu. All-inclusive siya. The Holy Spirit is a life supply. When we pray ourselves into God,
We should remain in God to receive the Holy Spirit as our life supply. Ayan. So, nag-pray ka, nadala ka tungo sa Diyos, manatili ka sa Diyos, huwag ka lalabas. Upang ang tustos ng buhay ay tuloy-tuloy nating natatamasa, nai-enjoy, nararanasan. Tayo ay nasusuplayan, nabubusog, at tayo ay hindi nagiging magulong tao. Naliligtas tayo sa mga makalamang bagay, mga natural na bagay, mga bagay ng walang kapayapaan, mga pagtatalo, at nagiging maayos tayong bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya ang kailangan natin ngayon ay life supply na nasa loob ng Espiritu. So pray lang tayo ng pray, mga kapatid. Amen. Have you ever heard before that to pray is to pray ourselves into God so that we may remain in Him continually to receive the Holy Spirit as our life supply? No, nadinig niyo na ba na ang manalangin ay ang manalangin, ipanalangin ang ating sarili tungo sa Diyos. Narinig niyo na ba yan? Ako, hindi ko narinig yan nung wala ako sa recovery. Narinig ko ang prayer. Prayer para gumaling ka. Prayer para magkatrabaho ka. Prayer para matugunan ang mga material mong pangangailangan. Prayer para gumaling ka. Prayer para sa mga mahal mo sa buhay. Maligtas sila sa mga hindi magagandang bagay. Pero yung prayer unto God, dito ko lang narinig. Pero ang ganda niya. Sapagkat kung nag-pray ka, nadala ka tungo sa Diyos, tatanggapin mo ang mga tustos ng buhay sa loob ng Espiritu. Wala ka ng kulang. Diba? Kumpleto yan. Package deal yan. At yung mga material naman na kailangan mo, ano na lang yan, sabi ni Lord, all these things shall be added unto you. Idadagdag ko na lang yan, dagdag na lang yan. Mga bagay na binigay sa'yo pero hindi mo na hiningi. Yun ang ibig sabihin ng dagdag. Amen. Amen. Okay, so we have strongly emphasized the fact that to pray is to pray ourselves into God. Okay, so pinalakas uli yun. Whenever our prayer does not bring us into God, it is wrong. We should not continue to pray in that way. The governing principle of our prayer should be that prayer always brings us into God. So ngayon, di-discern na natin kung ano ang totoong prayer, ano ang dapat na prayer at maayos at totoo, tunay siya. Yan ay ang mga panalangin na nagdadala sa atin tungo sa Diyos. Kaya sinasabi sa atin, kung ang iyong panalangin, hindi ka dinadala tungo sa Diyos, yung prayer na yan, may mali. Huwag mo na ituloy yan. Mag-pray ka hanggang ang prayer mo ay umabot sa punto na kaya ka niyang dalhin sa Diyos. Makaisa mo ang Diyos. At ang Diyos ay maidagdag sa iyo sa loob ng pagkakaisa. So yan yung prayer unto God. Kaya ngayon marunong na tayo mag-check ng quality ng ating prayer. Hindi naman sa mahaba, sa maiksa, hindi yan ang pinag-uusapan. Kundi isang uri ng prayer na dinadala ka tungo sa pakikipag-isa sa Diyos. Maring bago ka nag-pray, ang gulo ng buhay mo, parang feeling mo wala kang Diyos. Ang feeling mo ang layo ng Diyos sa iyo. At ang feeling mo, pati church life mo hindi na maayos. Pamilya mo, ang buhay mo, ang gulo. O pwede namang, wala namang gulo. Kaya lang, ang panglaw ng buhay mo, ang lungkot. At hindi ka satisfied sa buhay mo. Pero nung nag-pray ka, nakadama ka ng malaking pagbabago, na panariwa ka, na palakas ka, na ibalik yung puso mo sa Diyos, na dama mo uli ang kanyang presensya,
At ito ay isang pagpapatunay na nadala ka tungo sa Diyos. Dapat may effect, yan ang ibig sabihin. Hindi pwede yung prayer lang at sasabihin mo, in Jesus' name, so bahala na kung na gagawin niya yan o hindi. Hindi ganun ang prayer. Kundi habang nagpe-pray ka, unti-unti, nagiging kaisa mo na ang Panginoon. So yun yung tamang prayer. Kaya nga, nagpe-pray tayo into the name of the Lord. Ang ibig sabihin, ang name ay ang kanyang persona. Amen. So, ang ganda yung mga yung mga sinasabi sa atin. Amen. Do not pray if your prayer does not bring you into God. Huwag ka nalang manalangin kung hindi ka naman madadala sa Diyos. Baka kung saan ka lang madala ng prayer mo. Dapat yung direction ng prayer mo ay into God. Kaya sabi niya, Amen. Do not pray if your prayer does not bring you into God. This does not mean that you should not ask the Lord to heal you if you are sick. Amen. Hindi naman masama manalangin na kagalingan kung may sakit ka. Ako nagkasakit din. Pero dapat yung prayer mo, daling ka sa Panginoon. Amen. The point is that when you pray for healing, you should observe the governing principle of prayer and pray yourself into God. If your way of praying distracts you from the Lord and does not bring you into Him, you should change your way of praying. Seek to pray in such a way that you are brought into God. The prayer that brings us into God is the right kind of prayer. Ayan. Brother, okay ba yung prayer ko? Ang tanong, yung prayer mo ba nadala ka sa Diyos? Pag nadala ka, okay yung prayer mo. Pero pag yung prayer mo, hindi ka nadala sa Diyos, hindi ka naibaling sa Diyos, hindi ka nakaisa ng Diyos, mali yung prayer mo. Huwag mo nang ituloy ang mga ganyang prayer. Ibig sabihin, something is wrong with your prayer. So, ang linaw yan. Hindi natin pinag-uusapan dito, paano ba? Ano ba sasabihin? Ano ba ang, Of course, yung prayer sa ating Ama ay mainam na prayer yun. Pero baka may problema ka rin. Maski yan na yung pinipray mo, hindi ka pa rin nadadala tungo sa Diyos. May problema. Kailangan hanapin mo ang problema. Bakit hindi ka nadadala sa Diyos? Meron yan. Yan ay tuusin mo. Maniwala kayo. Ganyan yan. Amen. We know from our experience with the Lord that often we have prayed properly and have prayed ourselves into God. Meron naman mga ganyan eh. Di ba? As we remain in Him, we receive His riches, the riches that are embodied in His Spirit. When we receive the Holy Spirit as our life supply, signified by the loaves, the fish, and the eggs, we can feed ourselves and we can also feed all those under our care. Amen. So, una, ikaw ay natustusan. Pangalawa, yung mga inaalagaan mo, natutustusan din ng mga bagay ng buhay. At ito ay ang situation ng isang mainam na panalangin na nagdala sa atin tungo sa Diyos. At mula sa Diyos, pinuno ka ng Diyos, niload ka niya. Loaded ka. At sa panahon ng iyong pag-aalaga, na i-dispense mo rin, na ibabahagi mo rin lahat ng mga kayamanan na tinanggap mo sa pamamagitan ng pagiging nasa Diyos, kaisa ng Diyos. At ito ay bunga ng ating panalangin. Amen. Salamat, Panginoon. Hindi ka nagkulang. Palaging ninanais mo, natustusan kami ng kasaganaan ng buhay na nasa loob ng Espiritu at sa pamamagitan ng aming mga panalangin, kami nadadala tungo sa Diyos, kakaisa ng Diyos, at sa pamamagitan nito, ang Espiritu ay nagtutustos.
At kami nagiging mga pagpapala, hindi lang sa aming sarili, kundi sa mga kapatid din na aming inaalagaan. Salamat, Panginoon. Amen.